biglang masaktan ang lalaking manloloko sa estilo na ito. Yeah. Yun, no? Ito, yung video na ito, utol, is napaka-importante din at saka maganda, no, yung makukuha nating kaalaman. Okay? Well, sa mga iniwan, sa mga niloko, sa mga ipinagpalit, syempre nakakaramdam kayo ngayon ng pasakit, no? Napakasakit. Yung tipong parang hindi ka makapaniwala kung bakit niya nagawa ito sa iyo. So ngayon, wala kang ibang iniisip kundi yung paghihiganti. Na kung paano ko rin ba siya mabigyan ng pasakit? No, hindi pwedeng ako lang yung masasaktan. So ngayon, bibigyan ko rin siya ng pasakit, Kuya Kiko, para makapaghiganti man lang ako at saka para mabigyan din ng kaparusahan yung lalaking ito. Na hindi pwedeng matapos kaming dalawa na parang wala lang, na parang happy pa rin siya. So please, Kuya Kiko, tulungan mo ako. Okay? So isa po yan sa mga katanungan na natatanggap namin. Ito ngayon, ang dapat natin gagawin, no? Take note muna sa pamagat natin, which is meron pong biglang masaktan yung lalaking manloloko. So sa biglaan kasi, utol, is syempre hindi po yan masasaktan ng bigla-bigla kung ikaw mismo ay wala ka munang ginagawa. Yes. So ito ngayon ang dapat nating gagawin. Sa biglaan kasi na para masaktan yung lalaki bigla-bigla, maybe after mong mapanood yung video na ito, ay sigurado once na nagawa mo ito ay bigla na pong masasaktan yung lalaki. Okay, ano nga ba yung gagawin natin? Walang iba, utol, kundi yung agaran na pag-atras. Yes. Sa agad-agad kasi ay hindi na natin siya binibigyan dito ng panahon na para makapag-adjust. Once kasi na nakikipag-argue ka pa, no? Nagiging responsive ka pa, or nagsika pa ng explanations galing sa kanya, ay mas lalo lang po natin nabibigyan ng panahon yung lalaking manloloko na makapag-move on, na makapag-adjust, no? Na para makayanan niya yung sitwasyon na ito. So kapag ganun, ay talagang hindi mo siya mabibigyan ng pasakit, talagang hindi po siya masasaktan. Pero kung may kaagarang kilos ka kaagad na ginawa, ay tiyak mas lalo po siyang masasaktan. Ito example na lang, no? Halimbawa, ikaw po ay ginost ng partner mo. Bigla siyang nawala nang walang paalam. Ano ngayon yung mararamdaman mo? Napakasakit kasi binigla ka. Agaran yung pagkilos niya, no? Nang walang malang paalam, walang nihay-niho, no? Kaya biglang-bigla ka talagang masasaktan. So yung pag-atras natin na biglaan, no, nawala ng pasabi, nawala ng explanations, nawala ng paghahabol pa, ay pareho na rin ito na parang bigla din natin siyang ginost. So mas lalo po yang magtataka na, uy, teka lang, bakit parang hindi man lang ako hinabol? No, ngayong may iba akong babae, bakit hindi man lang siya nakipaglaban? Hindi man lang siya nakipag-agawan? So the more na kung mas lalo siyang magtataka, ay mas lalo niya pong mararamdaman yung ikabababa ng kanyang sarili. Yeah? Dito niya mafe-feel na hindi pala siya ganun ka habol-habol klaseng lalaki. Na hindi pala siya worth it habulin. Kasi nga, inetsapwera mo kaagad. Syempre, ikaw ba naman? Sino ba yung maghahabol sa isang lalaki na manloloko? Kahit sabihin pa natin na napaka-responsable niya bilang isang lalaki, matulungin, no, mapagmahal, pero kung niloko ka agad-agad, or kahit ilang beses ka nang niloko, or halimbawa sa ngayon niloko ka ng lalaking ito for the first time, is automatic po yan, utol, bigla pong babagsak yung quality ng lalaking ito. Yes. So that's why we need to pull away na rin, no? We need to step backward sa lalaking ito, na dapat na tayong dumistansya kasi, di ba, manloloko eh. So that's why, no, hindi ko rin nire-recommend yung pagkakaroon ng closure, no? Kasi yung closure na ito is parang nabibigyan lang din natin ng adjustments yung sarili natin or yung nararamdaman natin. Yes, both ways, no? Pareho kayong dalawa. Na ikaw, kung makapag-usap kayong dalawa is magiginhawaan ka, no? Which is parang magkaroon kayo ng conclusion na okay, wala na talaga, tapos na.
So sa lalaki naman na nagloko, take note ha, nagloko po yung lalaking ito. So sa lalaking ito, once na nakapag-usap kayo ng closure nga, is ganun din ang mararamdaman ng lalaki. Mahimasmasan siya, no? Gagaan yung kanyang mararamdaman. And yung inner guilt na kanyang nafe-feel is mawawala po yun. Kasi nag-usap kayo eh. No, nagkaroon kayo ng closure, di ba? Na para matapos na at saka parang kasunduan na rin. But pagdating kasi sa lalaki na siya naman ito yung may pagkakasala, ay hindi po natin siya mabibigyan ng parusa. No, hindi po natin siya mabibigyan ng pasakit. Hindi po natin siya mabibigyan na para humantong siya sa pagsisisi. Kasi may closure eh. And kung napapansin ninyo sa oras ng pag-uusap ninyong dalawa, ay hindi pa rin mawawala na dedepensahan niya pa rin yung kanyang sarili. So kaya bibilog-bilogin ka na para yung konsensya na meron sa puso niya is mawala o matanggal. So ngayon kung nagkahiwalay kayo ng mapayapa dahil meron ngang closure, is wala. Iniwan ka ng lalaki, niloko ka ng lalaki nang hindi mo malang siya nabigyan ng parusa. Na hindi mo malang pinamukha sa kanya na malaki yung kasalanan niya, na maling-mali yung mga ipinaggagawa niya. Yes, that's why mas recommended po na hanggat maaari ay huwag na po kayong humangad pa ng closure. Ang gagawin nyo po is, kung pwede lang, umatras po kayo ng walang pasabi. Yan po ang tinatawag nating manggo-ghost ka utol. No? Pang-ghosting. Bigla kang magulaho, bigla kang mawala. Kahit sabihin man natin na nauna na siyang nagloko, subukan mo pong bigla ding maglaho. No? Agaran na paglaho. And kahit man nagkaroon na kayo ng argumento na nag-away kayo ganito ganyan, na dahil may natuklasan ka about sa kanilang dalawa, so please lang, after ng inyong pag-a-argue is automatic, no? Is dapat tanggalin mo na kaagad yung presensya mo sa taong ito. Mag-pull back ka na, mag-pull away ka na, mag-step backward ka na. Na hanggat maaari, no, yung tipong parang kinabukasan ay hindi ka na niya makontak. Hindi ka na niya ma-reach out. Hindi ka na niya mahahagilap. Na kahit kani-kanino pa siya magtatanong. Ganun dapat utol para biglaan po siyang masaktan kasi hindi mo siya binigyan ng panahon na para makapag-adjust. That's why mas lalo po itong mapapanik. Ikaw ba naman kapag binigla ka, hindi ka ba mapapanik? So yes, yun po ang pinupunto natin dyan. So agaran na pag-atras. Huwag nang magsik ng validations, huwag nang magsik ng explanations, huwag nang humangad pa ng paliwanag galing sa kanya. Kung pwede lang, atras ka na kaagad kasi sa kinikilos niyang pagluloko sa'yo is already a validation na hindi ka minamahal ng taong ito. And ikaw ay kanyang niloloko. Nakuha? So yun ang po mga utol. Maraming salamat. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, legit po yan. Ako po mismo yung makakausap ninyo. Wala po tayong pinipiling profession dito, no? At saka sa edad na rin, wala rin. No? So, kahit gusto nyo lang ako makausap, magkaroon lang kayo ng outlet, no? Kung kayo man ay nalulungkot, yes, PM is the key lang and magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Yes. So, yun lang po. Maraming salamat talaga. So, ingat kayo. God bless and babush!